Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Professor Malotikia 52 minutes ago. Sabi niya, inalis ba naman nyo sa foreign affairs? Sosme ang ipinalit. Sosme ang pinalit. SP na yan. Medyo mahirap intindihin. Kaya lang, connecting the dots, ang post ni Professor Malotikia kahapon, sabi niya na we will soon have the first female Senate President. Kasi may ugong-ugong na magkakaroon ng kudita sa Senado. Dahil ang ibang senador sa majority bloc dismayado sa leadership ni Senator Soto. Opinion ko lang ito, bakit dismayado ang iba? Dahil sa mga prevailing issues ngayon, una yung investigation, Blue Ribbon Committee na parang wala namang direksyon na pupuntahan. Paikot-ikot lang. Pangalawang issue, yung Chinese Embassy na Sigalot. Grabe yan ngayon. Dahil gusto nilang ideklara na persona non grata ang Chinese Embassy officials. Pangatlo, yung impeachment. Yung grabing batikos, hindi matanggap-tanggap ni Senator Soto ang desisyon ng Supreme Court. At dahil sa kanyang kakasalita, parang nadadamay ang buong Senado. Opinion ko lang yun I don't know kung ano ba talaga ang issue ng ibang senador, bakit may ugong-ugong na kudita, mag-iiba, starting bukas daw, mag-iiba na ang majority bloc. Again, these are unconfirmed. Alam mo naman sa politika, may mga ganyang speculation. So, starting tomorrow, sa mga balibalita, ang maiwan na lang na kasamahan ni Senator Soto, 5 na lang sila. Soto, Lacson, Erwin Tolfo, sino pa? Kiko Pangilinan, and Risa Ontiveros. Sila ang magiging minority. All others, yung 19, tama, 19. Ano na sila? Yun na yung bagong majority bloc. So kung may bagong majority bloc, may bagong Senate President. At sinasabi ni Professor Malotikia, female will soon have the first female Senate President. So that was yesterday. So ako, hindi ko alam sino kaya ang female. So, ang nakikita ko, I think 5 silang, 4 sila na babae sa supposed to be bagong majority. Camille Villar, hindi pwede yan dahil baguhan. So, 3 na lang maiwan ng mga veterano. Loren Legarda, Senator Aimee, and Senator Pia Cayetano. So, ang pili ko, number 1 pick ko na mag-Senate President, itong si Senator Pia Cayetano. Dahil abogado siya Pangalawang pick ko si Senator Aimee. Pangatlo si Senator Loren Legarda. Kung matutuloy. Hindi ko alam kung ano. Ito, komentary ko lang ito. Opinion ko lang dahil sa mga post ni Professor Malotikia. Ngayon, nag-post siya, inalis ba naman nyo sa foreign affairs? Ang chairperson ng Foreign Affairs Committee, si Senator Aimee, gusto nilang alisin. Ipapalit nila si Senator Erwin Tulfo, baguhan. Baka lang baka umalma yung ibang senador. Sandali, anong patutunguhan natin Marami kasing mga well-meaning senators yan. Yung tinitignan nila yung nakakabuti sa bansa. Example, sina Senator Pia Cayetano.
Di naman porke na sa majority siya, sunod-sunod na lang siya sa gusto ng Senate President. May sariling diskarte ang maya. Ay, hindi pwede. So, yoko yan. Baka yun na yung ano. Sino pa? Senator Miguel Zubiri, Juan Miguel Zubiri. Ano yan? Independent-minded yan. Pia Cayetano, Zubiri. Hindi mo yan madidiktahan. They have a mind of their own. So, itong siyam na minority ngayon, sulit yan eh. Eh kung umangal si Pia Cayetano at Zubiri, eh plus yung 2 bilyar, naghihintay lang yan eh. O kung 4 plus 9, 13, di majority na sila. Tapos na ang koto-koto. Kaya to me, mayroong may konting basihan, but not sure. Tingnan natin bukas. So, kung nakabuo na sila ng minimum 13, di, wala na. Talsik na ang Senate President Soto at magkakaroon ng bagong Senate President. Nung una, ang inaasahan natin Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. So, I don't know ngayon kung ano ang female Senate President. Kung matuloy si Senator Amy, wala akong problema. Senator Pia Cayetano, okay lang din sa akin. Senator Loren Legarda, okay lang sa akin. Senator Pia Alan Peter, ang daming pwedeng mag-Senate President. Ito ngayon, present, wala naman akong kay Senator Soto. Kailangan natin yan ng abogado. Itong mga, lalo na itong reaction niya ngayon sa Supreme Court decision na kini-question niya, parang, dismayado ako. Plus yung sinabi niya na pag-aaralan nila na i-declare persona non grata ang Chinese diplomat. Ay, that's the worst. Hindi nila iniisip ang 500,000 OFWs na mapiktuhan. Hindi nila iniisip ang ating mga agricultural farmers na nag-i-export ng mga prutas sa China at iba pang agricultural products. Hindi nila iniisip ang mga negosyante natin na nag-aangkat ng material sa China para sa negosyo nila dito. Wala. So, good luck. Bukas, anong mangyari sa Senado? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa